Ngayong 2020, in na in pa rin ang mga negosyo online. Malaki ang potensyal para ikay kumita. Hello mga sis! Shout out naman sa mga nanonood ng KMJS dyan. Ang kwento natin dito magsisimula sa Divisoria, kung saan hindi lang pera ang puhunan, syempre pati na laway. Pasok ate, kuya. Pero mga sis, sa kaloob-looban ng mga pasilyo nito, may nagaganap na ibang klaseng pagse-sale stock. Yung mga nag-request ng dress dyan, eto na. Ito po ang panty, 300 pesos. Original panty po siya mga sis. Mga sis, magla-live po tayo ngayon. Bentahan sa Facebook. Live selling ang tawag dyan. Live na live sa Tiangging ito sa Divisoria. Ito po, Terno pants. 200 only. Ma'am, actually kasya siya hanggang sa kasi po nababanat yung tela niya. 200 pesos only ngayon lang po. Dapat salita ka ng salita na ito, maganda to, ganyan. 200 lang. Binibigay namin yung mura talaga. Para itong bidding online kung saan ang customers pabilisan sa pagsabi ng mine. 180. Comment mine lang po kayo or comment number 5. Kapag bayad na nung nagpa-reserve ang item sa pamagitan ng money remittance, ipapaship na nila ang produkto. Pwede ring cash on delivery. Gimmick ito ni Heidi para mas makarami raw siya ng benta sa mga tinda nilang RTW o ready-to-wear clothes. Ito, maraming mga stock. Ito yung nila-live selling namin. Isang print ng isang damit lang yung nila-live selling namin. At ang kanyang modelo, ang isa rin niyang tindera. Sa live selling kasi nakikita nila live yung tinitinda eh. Yung kumbaga sa picture hindi nila ma-appreciate masyado. Pero kapag nag-live ka tapos nakikita nilang suot ng mga model kong tindera, doon naiengganyo silang bumili. HM o how much naman kaya ang kanyang kinikita? Hindi ko na ipi-PM o ipa-private message. Sasabihin ko na sa inyo, 100,000 hanggang 500,000 pesos kada buwan. Sana ang kanyang swerte mapamine o sana all. Comment mine mga sis, 200 lang. Bago raw naging online seller si Heidi, factory worker siya sa Cavite. Pero dahil kulang ang kinikita, sumideline sa pagtitinda ng mga nirepack na sampalok at mani kahit pa bawal ito sa pabrika. Oh, lahat na lang binenta mo na. Sino ma? Kapag papasok kami ng company, kinakapkapan nila. Pero hindi nila nakakapkap sa bag ko yung mani. Tapos yun, nakakapagtinda na ako doon. Wala akong pinapalampas. Lahat yun, nagtitinda ako sa buong production. Gumagala ako para itinda yung mga mani. Basta ako, ang mindset ko lagi, kikita ako dito kahit konti. Kasi kahit konti at pinagsama-sama mo, malaki rin yun. Panganay sa 5 magkakapatid si Heidi. Sa maliit na bahay sa Tansa, Cavite, sila'y nagsisiksikan. Yung dagat sobrang lapit sa amin. As in, tinatalpukan na ng dagat yung bahay namin. Dito po yung dati naming bahay. Dito po ako dati nakatira pero wala na po yung bahay namin kasi nadala na ng alon. Habang kinukuha ko yung mga gamit doon sa loob ng bahay namin, umiiyak ako. Sabi ko, ba't ganito? Mawawalan na kami ng bahay. Isa lang naman yung bahay namin. Mabigat talaga yun yung, alam mong iisa lang yung bahay nyo tapos mawawala pa. Tapos si nanay lang naman din yung nagtatrabaho sa amin. Hanggang high school lang din ang kanyang natapos. Sinabi nila sa akin, huwag na lang akong magtapos ng pag-aaral. Nasaktan ako kasi gusto kong makatapos. Hindi nyo na nga ako pag-aaralin ng college eh. Tapos hindi nyo pa rin ako pagtatapusin ng high school. Dahil sa hirap ng buhay, bihira lang daw siyang magkaroon ng bagong damit. Pag wala akong damit na pag-aalis, walang maisusuot talaga na maganda. Humihiram na lang ako sa kaibigan ko. Buti nga yung kaibigan ko mabait, pinapahiram niya ako ng damit. Sa pinasukan niyang pabrika, nakilala niya si Bon na kalaunan naging kanyang mister. Dahil hindi rin sapat ang kita nilang mag-asawa, lalo na nung sila'y nagkaanak. Nag-OFW ang kanyang mister sa Korea para makatulong sa kanyang asawa. Maliban sa pagtitinda ng mani at sampalo, nagtinda rin si Heidi ng RTW clothes at bag. Kasi meron pa nga nagsabi sa akin na, ano ba yan Heidi, nasa abroad na nga ang asawa mo kung ano-ano pa yung tinitinda mo, sabing gano'n. Sinabi ko lang sa kanila, yun nga, hindi porket nasa abroad yung asawa ko, titigil na ako sa pagnegosyo ko. Kinalaunan na pagdesisyonan ni Heidi na magtayo na lang ng sari-sari store at piso net
Hanggang isang araw, habang nag-i-internet siya, nagka-ideya rin na mag-online sell. Sabi ko sa asawa ko, ano ko na to, ibenta ko na tong computer natin. Pag-online business na lang ako. Taong 2013, pinauwi na niya ang kanyang mister mula Korea at magkatuwang nilang itinaguyod ang kanilang RTW shop sa Divisoria. At para mas lumaki pa ang kanilang kita, sila na mismo ang nagpapatahi ng mga tinda nilang damit. Maraming times na naranasan namin na ang dami naming bitbit kami mag-asawa na ayaw kaming pasakayin sa bus. Pag sasakay kami, sasabihin, ay hindi pwede, hindi pwede. Kasi nakikita nila yung dala namin, madami. Yun nga lang, madalas din daw silang mabiktima ng bogus buyers. Meron din talaga na hindi naman kumukuha mine lang ng mine. Meron ako naranasan na pinadalhan ko. Sabi niya, nakahulog na daw siya sa bank account ko. Yung pala, hindi pa. Sabi pinakita siyang resibo sa akin na dinaya lang pala niya. Malaki din yun na yung 5,000. For sure buyer lang po kami mga ma'am ha. Hindi po pwede kami sa mga bogus buyer. Gayunman, hindi sila pinanghinaan ng loob. Laban! Hanggang dumami ang kanilang kliyente. At naging supplier pa ng RTW ng ilang Chinese businessmen. Sobrang dami talaga nang nagchat-chat na halos yung mga tindera ko hindi na nila kayang sagutin sa isang araw yung mga PM ng mga reseller nila. Kita namin na estimated nung 2017 per day kumikita kami ng 100K. Kasi talagang boom na boom kami nung 2017. Hanggang ang nooy patagulang na nagtitinda ng mani at sampalok sa pabrika. Naging donya. Nakapagpatayo ng 2-story house. Nakapagpundar ng sariling tiyangge. At water refilling station. Kung dati hirap siyang mag-commute, ngayon dala-dalawa ang kanyang sasakyan. Proud ako sa sarili ko sa lahat ng mga na-achieve ko sa buhay. Nagpapasalamat ako sa Lord dahil binigyan niya ako ng ganitong bahay, ng sasakyan, ng negosyo. Wala kang ginagawang masama sa kapwa mo. Pagpapalain ka ng Lord, lahat kaya niyang ibigay sa'yo. Tumatanaw si Heidi ng utang na loob sa mga kasamahan niya noon sa pabrika na tumangkilik sa mga ibinibenta niyang sampalok at mani. Kaya sa araw na ito, binisita sila ni Heidi. Kumusta na kayo? Iba na ngayon, mama. Doon niya na. Bawal kasi sa production magbenta kasi nga may nanguhuli sa amin. Pasimple tinatago namin sa uniform, tapos iniikot namin sa production, nakakabenta kami sa sa mga iba't ibang departments. May kotse na siya. May bahay na siya. Siyempre, meron siyang pasalubong sa kanila. Ano pa? May dala akong mani at sampalo para sa kanila. Mani at sampalo. Napakasarap. Salamat, ma'am. Dati, tauhan ko siya. Ngayon, heto na sa harapan namin. Doon niya na po at mayaman na. Hindi ko pa rin talaga sila makakalimutan. Namimiss ko pa rin sila. Group hug! Hindi rin niya kinalimutang daanan ang kababata niyang si Marie Chris na siya raw madalas magpahiram sa kanya noon ng damit. Ito po ang kaibigan mo, Mari Chris. Naiiyak ako. Sige friend, ako din naiiyak eh. Wala talaga ako eh. Wala akong pera pabili ng damit. Pero pinapahiram niya ako, hindi siya madamot sa akin. Kasi kung ano siya noon, ganun pa rin siya ngayon. Hindi siya mahirap lapitan na friend. At bilang pasasalamat, si Heidi naman ang nagregalo rito. Ikaw ang nagpapahiram sa akin ng damit ngayon. Ikaw na yung bibigyan ko ng damit. Oh, thank you. Huwag kayong matakot magnegosyo dahil kapag nagnegosyo kayo at inisip nyo nakikita kayo, kikita talaga kayo. Dapat maging positive kayo sa buhay. At ang huwag nyong kakalimutan na laging mag-pray sa Lord. Gabayan kayo sa bawat negosyo na gagawin nyo. Mga sis, magla-live po tayo ngayon. Ito po, Terno Pants. 200 only. Diskarte lang talaga ang kailangan. Lalo pa may internet na. Sa pagla-live selling, ang kita ni Heidi, alive na alive! Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.